Pag-ibig sa kandili niya nananabik, bayan ngayon'y nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kaniyang libing. Bayan ngayon'y nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na Eukaristiya, paggunita kay San Francisco de Assis. Sa tulong po ni San Francisco de Assis, mapahalagahan natin ang kaugnayan natin sa inang kalikasan. Makita natin sa kagandahan ng kalikasan, ang kagandahan ng Diyos. Itong ginawa ng Panginoon ay para sa atin. Mapahalagahan, maalagaan natin itong tahanang daigdig, sapagkat maganda po ang kaugnayan natin sa Panginoon, ang kaugnayan natin sa isa't isa, ang kaugnayan natin sa inang kalikasan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco de Assis ang pagkakawangis kay Kristo. Sa kusang pagkakarukha at pamumuhay na hamak, mataluntunawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sa Ninibe, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga roon, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis, sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Jope at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon. Ano pat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidla ng matinding takot ang mga tripulante, kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos.
Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. "Hoy, tulog ka ng tulog diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. "Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito." Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila. "Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito? At taga saan ka?" "Ako ay Hebreo," sagot ni Jonas. "Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan." Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante. "Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat, sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nagngingit-ngit na bagyong ito." Sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo at nananalangin sila ng ganito, "Panginoon, naway wag ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito. Yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dapat naming gawin." Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat, at bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon, kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulo nito si Jonas. Siya'y nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ng isda, at si Jonas ay inuluwa nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Poon nang ako'y nasa kagipitan, nananalangin ako sa iyo, at sinagot mo ako mula sa kalalimang walang katulad. Ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat. Napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malalaking alon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naaalala kita poon. Ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo.
Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Magsitayo po ang lahat. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay ng walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na wag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungo sa Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataon dumating doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Duman din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang daan. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kukulangin niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita sa kanya ng pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka gayon, gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa pasimula ng panibagong linggo, binabati namin po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Magaganda po ang mga kwento ngayon sa salita ng Diyos, pati yung santong ipinagdiriwang natin. Sa ating unang pagbasa, kwento ni Jonas. Iugnay ko kagad kay Jesus sapagkat sinabi, kung gaano katagal, 3 araw, 3 gabi, si Jonas sa loob ng tiyan ng dambuhalang isda. Gayon din, 3 araw
Sa ilalim ng lupa ang anak ng tao, bago ang muling pagkabuhay. Yun po yung kaugnayan. Si Jonas po ay inutusan ng Diyos upang sabihin sa dakilang syudad ng Ninive, ang imperyo na kabisera. Magsisi sila. Sabi ni Jonas, sino ba ako? Napakabigat naman ang katungkulan niyan. Tatago ako. Naku, lumayo siya sa Panginoon. At pumunta sa barko. Pumalaot. Nako, nagkaroon ng malaking bagyo. Sabi ng mga tripulante doon, sino ba may kasalanan? Bakit mamamatay na tao? Di nagkuhan sila, nakipagsapalaran, nagbunutan. Ikaw pala may kasalanan eh. Sino ka ba? Ang sabi niya, ako'y si Jonas, isang Ebreo. Inutusan ako ng Panginoon na tumatakas ako sa Kanya. Ayan, malaki kasalanan mo sa Diyos mo. Pati kami, dinamay mo. Sabi ni Jonas, sige, itapon niyo na lang ako sa dagat. At doon, nako, nandun siya sa tiyan ng isang dambuhalang isda. 3 araw, 3 gabi, doon siya nanalangin. At pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin ay buhay pa siya. Iniwan siya sa dalampasigan. Yan ang kwento. Ito'y kwento ng harapin natin ang tungkulin natin sa Diyos. Bagamat napakabigat nito, huwag natin siyang takasan. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Lucas, ang pamilyar na kwento ng mabuting Samaritano. May taong binugbog, halos patay na. Dumaan ang Levita. Dumating ang saserdote. Alam niyo ba ibig yan? Mga pare. Mga pare. Meron pa akong ritual. Sige. Pero may Samaritano, banyaga pa. Tumigil siya. Nahabag siya. Kinuha ang langis at alak. Yung sugat. Binuhusan niya. Parang ethyl alcohol natin yan, di ba? Yung may alcohol ang alak sa mga umiinom sa inyo, di ba? Tinalian niya. Pinasakay sa kanyang asno. Doon sa bahay panuluyan, pinatulog, pinakain. Siyempre, hindi gagaling kagad ng magnabagan yan. Iniwan mo niya doon sa may-ari. 2 denaryo. Yun ang sweldo para sa 2 araw. Kapatid na may-ari, ikaw na bahala. Kung kulang pa yan, pagbalik ko, babayaran kita. Ito yung, sino gagawa nun? Sino gagawa nun? Kadalasan sa atin, meron pa akong gagawin. Sige ha, may problema pa ako eh. Sige, tiis na lang ha. Magdadasal na lang ako para sa iyo. Ito yung Sino? Sino ang kapwa? Sino nakipagkapwa? Ayan po yung hamon sa atin. Unang pagbasa, wag po natin takasan ng Panginoon, lumayo tayo. Hahabulin ka ng Panginoon. Sa ating ebanghelyo naman ay, ayun, naku. Yung ibigay mo, magbigay ka pa sapagat ang generosidad, di ba? Ang Diyos, sobra-sobra. Ang gusto natin, di ba? Panginoon, bigyan mo pa ako. Sige na. Sige, matagdagan mo pa. Pero, kung gaano kalabis tayong binubusan ng pagpapala ng Panginoon, huwag naman tayo karampot, kuripot sa ating kapwa. Yan ang pong aral. Si San Francisco de Assis, naku, napakaganda din ng kwento niya. Pinagkalooban siya ng yung sugat ng Panginoon. Sa kamay, di ba, butas ang kanyang, ayun din. Stigmata ang tawag doon, mga sugat ni Jesus. Makikita mo sa katawan ni San Francisco de Assis, ang sugat, ang hirap ng Panginoon.
Ako po'y lumaki sa isang eskwelahan na mga pari doon ay mga Franciscano. Sa English pa, Lord, make me an instrument of thy peace. Kapayapaan. Kung saan ang away, maging instrumento ka ng kapayapaan. Kung saan may mga galit, pakikipagkasundo ka. Sa mga taong puot, pagpapatawad. Yan ang panalangin ni San Francisco de Assis. Kung saan may inggit, galit, kasamaan, kabaligtaran, kahit na lahat, ganun na. Yung kabaligtaran ang tawag sa atin. At yung kaugnayan natin sa inang kalikasan. Kanina sa Ebanghelyo, pakikipagkaugnayan natin sa Diyos. Unang pagbasa. Ebanghelyo, kaugnayan natin sa kapwa-tao. Si San Francisco de Assis, kaugnayan natin sa inang kalikasan. Alagaan natin. Alagaan natin. Ayun, yung paano tayo makihalubilo, mapayapa, matiwasay, maayos. Ang damdamin natin ay nasa tamang lugar. Sa tulong ni Maria, hanggang mamayang tanghali na lamang, ang mahal na Birhen ng Fatima sa atin, mahal na Birheng Maria, maraming salamat sa pagdalaw. At pinapaubaya ko pong aking komunidad dito, ang aking pamilya, upang kami ay makapasok sa kaharian ng inyong anak, ni San Jose. Nawa po ay sa diwa ng Ebanghelyo, ipakita pa natin ang pakikipagkapwa. Kahit na magastos, ay ipadama natin sapagkat ganyan ang Diyos sa atin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, maging sa ngayon maraming tao ang nag-aabang sa bangketa na nangangailangan ng mga salitang nakapagpapagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong aksyon kaysa sa magandang salita lamang. Tugon po natin, Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan sa kanyang mga pastol at bayan, naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga naglilingkod sa mga dukha, naway hindi manghina ang loob at mawala ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat tao na makasalamuhan natin, naway pakitaan natin ang kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay at ang mga may karamdaman sa ating lipunan, naway huwag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ama naming Diyos, habang ipinagdarasal namin ang iba, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ang aming kapwa at tanggapin ang iyong mahal na anak na nabubuhay tagahari magpa kailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo.
muling ihahandog sa'yo. Buong puso kong iaalay sa'yo, O Diyos, O Panginoon. Lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami maparating, makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus, na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan, ng tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ng punyagi ng iyong anak, ng iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at panalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Fatima, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Francisco de Assis, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na giniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kayo ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong sa pagtulad, sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco de Assis. Magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong mga daladala na mga imahin at dasalan
sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangako na sa binyang na ikaw ibig at pagliling ko bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.